ng Panginoon. Ganito po sinasabi sa 2 Timoteo, Kapitulo 2, sa mga talatang 15 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi: pagsikapan mo maging karapat-dapat sa Diyos, isang manggagawang walang anumang dapat ikahiya, at matapat sa pagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang mga usapang walang katotohanan, sapagkat lalo lang magtutulak ito sa mga tao sa higit pang kasamaan. At mga salita ng mga gumagawa nito ay gaya ng cancer na kumakalat sa katawan, kasama sa mga ito sina Himeneo at Piliteo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po yung makakap muna. Ngayon po mga kapatid, ihanda natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan upang makinig ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. Madadalhin muli sa atin ng ating kapatid, ng ating pastor, si Pastor Romel Arnel Pintura Roque. Palakpakan po natin. Salamat, kumpare ng tunay, Pastor Henry. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin, Lord. Napakabuting at maraming blessing na dumating sa atin, ano? Ang BCMC prayer meeting po natin every Wednesday, 6:30. Isi-set up na mamaya ni kapatid na Sister Sonia yung gaganap. Ang Bible doctrine po natin doon ay si kapatid na Merla. Itutuloy niya yung karugtong nung Sunday School kanina. Bible doctrine, meron tayong Bible doctrine sapagkat ang doktrina po natin ay ang doktrina ng Biblia. Alam po natin, wala po tayong sariling doktrina. Kasi pag bakit nagkakaroon ng ibang doktrina? Pagka po yung sinabi sa Bible, yung Bible doctrine, yun ay doktrina ng Bible eh. Pinaliwanag na lahat yan sa Sunday School materials, yung doktrina ng Biblia. Pag nilagyan mo yan ng interpretation o ibig sabihin o ibang kahulugan, sarili mo ng doktrina yun. Ang tawag ko. Hindi na yung Bible doctrine. Hindi yung doctrine ni Jesus. Doktrina mo na yun. Kaya ikaw doon ay tatawagin ng kulto. Ganun po yung kulto. May sariling doktrina na hindi doktrina ng Biblia. Ang doktrina po natin dito sa BCMC San Leonardo ay doktrina ng Biblia, doktrina ni Kristo. Pero ganun po man, pagkakamakapag tayo ng ibang doktrina, no? Hindi po. Kailangan po ang doktrina natin, yung kung ano yung sinabi ng Bible, kung ano ang sinabi ni Kristo at higit pa na sinabi ni Kristo, yun ang ating doktrina. Suportahan po natin yung gawain natin sa Miyerkules at happy birthday po sa nagbiri mo ng kanilang karawan. Happy birthday, Sister Lolita! Happy birthday! Salamat po. Yes, Lord. Palakpa po natin ang ating music ministry. Ang ganda po pala pagkakasama mo si Sister Hachi. Ano, ganda eh. May dating siya eh. Mukhang talagang talent po kay Lord eh. Kaya napagamit mo at siguro talagang napakagandang kasama ka na namin sa ministry ng Panginoon dito, sa music ministry. Huwag ka na sanang mawawala. Amen. At isipin mo lagi na ang doktrina rito ay ang doktrina ng Diyos, walang sariling ibang doktrina, kundi ang doktrina lang ng Panginoon. Huwag ka na sanang mawawala dyan at mag-pray tayo na tayo ay magiging magkakapartner sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Ang BCMC Amihan Mission Service ay nagpagawa ako ng kulungan ng manok na bakal. Kasi pag bumili ka ng kulungan ng manok na kahoy, kawayan 1.5. Isang taon lang sira, di ba? Yung bakal, lifetime na, umupos na ako ng 5.5. Kung ititinda natin yun, 6.5 o 7.5. Lifetime naman eh. Pwede nating ibenta, hati tayo sa kita. Alam mo, di ba? Kaya may negosyong church, may kabuhayan. Sabi nga ni Pablo, bagamat nagmi-ministeryo ay maghanap buhay din kayo. At yung ministeryo hindi mawawala. Hindi pwedeng puro ministeryo, walang hanap buhay. Hindi pwede yun, kailan yun. Hindi po tayo gano'n. Kung ano yung sinabi ni Pablo, sa ibang simbahan kasi bawal maghanap buhay yung pastor. Kasi diyan kayo ka tinawag ng Lord, diyan ka lang. Pasusweldohin ka namin. So wala po sa Bible yun. Hindi yung doktrina ng Diyos, hindi yung Bible doctrine.
Ang Philippine Bible League Project Philip sa February 3 na po ito, no? February 1 ngayon, sa makalawa, no? Martes ay naniningil na ng 300 pesos per participant, ano? Sa 300 na ibabayad ay meron kayong living materials na halagang 1,000. Tapos makakabili kayo doon ng mga materials na mura na kung bibili mo sa PCPS 300 to 20 pesos o 10 piso. So, nagbayad na po si kapatid na Vilma Dugan para kay Sister kanina yung binayad? Ha? Lolita, 300. Ako bayad na. Ngayon, si Sister Sonia ay babayaran daw ni Pastor Imre. Palakpakan natin, Lord. So, ang wala na lang bayad ay si Sister Archie, si Sister Merla at si Sister Presencia. Pag-pray natin yung tatlo na mabayaran. Mamaya, kailangan na nating bayaran sa GCash ni Pastor Choco Balmonte. Andun sa GC yung number. Pwede na ibigay sa akin at i-GCash ko na o pwede namang i-GCash nyo para sa Martes, pagpasok natin doon, dire-diretso na tayo. So sa Mega ito, tapat ng Mega Center, Jesus Touch sa second floor ng PCBS. So palakpakan natin, Lord, sapagkat ang ating pong mga candidate for Sunday School ay binigyan ng Diyos ng lakas ng tumayo. O si kapatid ng Merla, praise the Lord. Ang susunod po natin gaganap na Sunday School teacher sa Sunday, wala po iba kundi ang ating kapatid na Vilma Dugan. Palakpak natin, Lord. At after Vilma Dugan, ang susunod ay Nolita Roque. Palakpak natin, Lord, talaga naman. At pagkaya, susunod kay kapatid ng Nolita, Sister Presencia. Di ba? Ayun na. After Sister Presencia, kung kaya, yung teacher talaga. Kapatid na Achi. Di ba? Tama tayong Sunday School teacher. So, pag-pray natin, kapatid na Achi na talagang magkakaroon tayo ng school, no? Kalooban ng Lord. So, maglista na po kayo ng 15 bata. Listahan na naman, na possible na pagka talagang binanditan tayo, ay tuturuan natin. Kung ano kalooban ng Lord, magkaroon tayo ng school, datapusan ay ibibigay ng Lord yan. So, mga kapatid, sa talata pong binasa ay doon po natin makikita na dapat mong pagsikapan na maging karapat-dapat sa Diyos. Ito po ang tinuturo ng Biblia. Ito ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo sa ikalawang sulat niya. No? Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos upang ang Diyos ay maging karapat-dapat sa pagkakaloob na sa iyo. Paano bang maging karapat-dapat sa Diyos? Lagi mo tatanungin kung ikaw'y Sunday School teacher, lalagyan mo lagi ng tanong, kung teacher ka, lalagyan mo lagi ng tanong, yung topic. Pagsurikapan mo ka maging karapat-dapat sa Diyos. Ang tanong ay 5W and knowledge. Hindi ka na maliligaw pagka alam mo to, hindi ka mapipake news. Ano? Paano magiging karapat-dapat sa Diyos? Number 1. Para maging karapat-dapat ka sa Diyos, dapat lagi mong kinakausap ang Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng panalangin na walang patid. Kakausapin mo siya, hindi tatanong mo siya, Lord, anong dapat yung gawin sa aking problema ito? At damhin mo ang banal na Espiritu na buudyok sa iyo ng dapat mong gawin. Huwag kang kukonsulta sa mga taong hindi salita ng Diyos ang ipapayo sa iyo. Dahil pag tinanong mo sa kanila, kapatid, ano ba dapat yung gawin sa narurotot sa akin, gano'n? Eh, di patayin mo. Paktay kang bata. Pero pag ang Diyos ang tinanong mo, Panginoon, ano ba dapat yung gawin ng bababae, mister ko? Ang sagot ng Diyos niyan, alam mo ba? Sa akin may pagkatiwala. Sa Diyos mo ipagkatiwala. Yun lagi ang sagot ng Diyos sa lahat ng problema. Wala kang dapat ibang pagtiwalaan kundi ang Diyos lamang, dahil kung sa kapwa mo tao ikaw magtitiwala, ang sabi ng Hebreo 1, pakasumpain ka. Huwag kang magtitiwala sa problema mo na iaasa mo ang solusyon sa problema mo sa iyong kapwa-tao, kundi iasa mo ang solusyon ng problema mo sa sinasabi ng Diyos.
at yung tao gagamitin niya para tulungan ka. Gagamitin niya ang pastor. Kaya nga, sa totoo lang, ang BCMC San Leonardo, Cabanatuan o BCMC ay nag-uusap kami ni Pastor Emre. Walang bishop eh. Pero dapat meron. Kasi ang talagang automatic bishop dito, yung founder, yung nagtayo, siya yung anak. Pag-pray natin na talagang magkakaroon ng maordinahan ng pagka-bishop o si Pastor Emre na pwede na naman tawagin pastor kahit bishop o pastor o brother dahil yung kanyang pagka-pastor, pagkatao ay pang-bishop. Giver yan eh. Dahil dito, marami dito sa Nueva Ecija na wala nga simbahan bishop eh. Maraming pinakikita dyan. Pag-pray natin na maiayos lahat, mga dokumento para pati pagkakasal ay sila magkakasal sa mga taga-BCMC at sa mga nangangailangan ng pastor na walang lisensya ay pagkagamit yung kanyang lisensya para magkasal so dagdag pwersa ng ating Panginoon sa ministry ng kasal. Palakpakan po natin ang Lord. Ang manggagawang walang anumang dapat ikahiya. Isang manggagawa, dapat kang maging isang manggagawang walang anumang dapat ikahiya. Dapat bang maging manggagawa ang lahat ng kapatid na naniniwala sa Panginoon? Hindi ba pwedeng sisimba na lang kami? Hindi ba pwedeng pinglingwi, andito na lang kami? Anong sinasabi ng Panginoong Hesus? Ang sabi ng Panginoon, pumayo ka, gawin mong alaga yung kapitbahay mong lasinggero, sagarol, babaero, lahat ng tao. Kasama yung lasinggero, babaero, sugarero doon sa gagawin mong alaga na ilalapit sa Panginoon. Kailangan maging manggagawa ka. At paano ka magiging manggagawa ng Diyos? Number 1, kailangan ka mag-aral, dumalo sa mga aralin sa simbahan, sa gawain tulad ng Sunday School. Kailangan makipagtanungan ka, makipag-share ka, makipag-fellowship ka, dumalo ka ng mga panalangin pag may prayer meeting, pag Miyerkules ng gabi. Doon matatangto mong ikay tinatawag ng Diyos para maging kanyang manggagawa na walang dapat ikahiya. Hindi ka dapat mahiya, kapatid na action. Binigyan ka ng Lord ng talento para gamitin dyan upang ikay maging bato-balami sa mga tao na nakakabis naman ang kapatid na yun. Na yung mga tao na may problema ay pag nakita kang kumakante, naiyak pa, naluha pa. Pumasok ang Holy Spirit, kumanta ka lang dyan. Pati ako kanina, muntik nang maiyak. Galing. Galing ang Lord. Lumabas na yung magandang boses. Lumabas yung magandang boses eh. Kaya nga, ang isang tinatawag ng Diyos na nagsusumikap na maging karapat-dapat sa Kanya, dapat matapat sa pagtuturo ng katotohanan. Dapat laging ituturo mo yung katotohanan at ang katotohanan naman na ituturo mo ay ano? Si Jesus lang ang katotohanan. Ang turo lamang ni Jesus ang katotohanan. Ang mga itinuro niya na ituro niyo sa kanila, ang itinuro ko sa inyo. Yung itinuturo ng Pablo ay itinuro ni Jesus. Kaya ituro natin ang itinuturo ng mga apostol na hindi kontra sa turo ni Jesus. Kasi may dagdag bawas kami may ibang salin na nagmukhang hindi turo ni Jesus, yung tinuturo ng apostol. Walang ibang dapat turo. At kung magtuturo ka ng katotohanan, wala kang sisiraan tao. Dahil hindi katotohanan ang paninira. Ang katotohanan, ang lahat ng taong yan ay dapat mong ipanalangin sila man ay nandoon sa kasinungalingan, sa magulong buhay. Hindi mo sila dapat ituring na kaaway, maliban kung ang adik kahit nasiran mo ng salita ng Diyos, papatayin ka, pupumutan ka ng ulo, kailangan mo magtanggol sa iyong sarili. Kung wala na talagang pag-asa, dahil kung hindi mo siya gagantihan ay papatayin ka na. Kaya binuo ng Diyos ang kanyang sandatahang lakas sa panahon pa ng Moises, ang mga kalaban ng sundalo ng Panginoon, ng sundalo ni Moises,
ay pag tinaas niyan tungkol ay nananalo. Namamatay ang mga Ehipsyo, napagtatataga, napagtatatas ng mga espada ng mga Israelita. Kaya may sundalo, kaya may pulis na sila nagpapatupad ng batas at sila ay ginagamit ng Diyos upang ipagtanggol ang kaligtasan ng mamamayan, hindi lang ng Pilipino, kundi ng buong mundo. Sabi rito, iwasan mo ang usapang walang kabuluhan. Bakit kailangan pag-usapan natin buhay ng may buhay, problema ng may problema? Kung may problema yung kapwa mo, dapat tulungan mo bilang kapatid kay Kristo. Amen. Hindi mo sisiraan, hindi ka matitisod. Kasi ginawa kang magagawa ng Diyos hindi para matisod, kundi para akayin ang mga natitisod. At ang ikinatitisod mo ay dapat mo nang isurrender sa Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa Lord na pagtagumpayan ko na ako'y iwanan ng asawa, maturoto, magkahuli-huli sa ato lahat, napagtagumpayan ko. Kaya ba niyo gano'n? So kung may matindi, sabi ko, kung may matinding pinakamahirap na sinapit ng isang lalaki, ako na yun. Harap-harapan. Yung ba kayo sa inyo, chismis pa lang eh. O diba? Pero masakit na. Pero kailangan pagtagumpayin mo, sabi nga, dapat ikaw ay conqueror. Sabi ni Pastor Henry, di ba? Sa lahat ng bagay na pagtatagumpayan mo. Hindi ikaw ang pagtatagumpayan na kapag ikay nagupo, tuwang-tuwa pa, yung naninira sa iyo, nabuti ka sa iyo. Pero ang Diyos, lagi mong kasama. Sapagkat lalo lang nagtutulak ang mga walang kabuluhang usapan sa mga tao sa higit pang kasamaan. Kung ang pag-uusapan natin ay ang kasamaan ng kanyang dating ex o kanyang dating tauhan o kanyang dating kasama, magkakabahagi ang awayan, may group A, group B, pabor kay group A, pabor kay group B. Wala na yun. Maging tagapagkasundo po tayo ng magkabilang panig sapagkat sila man ay naniniwala pa rin na mayroong Diyos. Nagano po kasal ng tao, maliban lang talaga pagka nakahit ng bawal na gamot, iba na utak eh. Sipin mo, atayin yung kapwa niyang pulis. Pulis pala yung, dating pulis pala yun, yung pumatay dun sa pulis na babae at itinapon sa Bulacan at yung 8 taong gulang na anak ng babaeng pulis ay pinagtatutsak din. Kaya iba na ang mundo ngayon, sapagkat ang mundo ngayon, kung makikita natin ang kanilang kasamaan ay ito na yung Great Tribulation Day na lalaganap ang kasamaan sa lahat ng tao. Manlalamig ang pag-ibig ng marami. At maraming nilitaw na bulaang propeta. At yung hindi bulaang propeta ay kichismis ng bulahan. Ganyan eh, matindi na, iba na ngayon. Dati-dati ang chinichismis lamang, yung bulaan, ngayon yung hindi bulaan, chinichismis na para huwag yung pasukin kasi hindi sila bulaan. Hindi tayo bulaan eh. Kasi ang aral natin, aral ni Kristo. Kaya tayo ay mapala sapagkat tayo ay mananatili sa panahon ng paghuhukom ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Kasama sa mga may mga binanggit na tao sa 2 Timothy na nag-udyok sa mga usapang walang kabuluhan. Iwaksi po natin sila. Lagi po natin iwasan yung mga tao, mga usapan na walang kabuluhan at lagi natin ipapasok sa kanilang usapan ang usapang may kabuluhan, ang usapan makatutulong sa kanilang suliranin na kapatid. Baka pwede kong panalangin problema mo. Ano ba? Tubig, kuryente. Bayarin. Panalangin natin. Malay mo, pakinggan tayo ng Panginoon eh. Wala namang imposible sa Diyos. Ito yung mga tinstel ngayon eh, mga pag-aaral ngayon eh. Yung mananalangin ka ng tubig, kuryente. Eh kapatid, di nanalangin. After panalangin ay magbasa ka ng verse ng Bible. O kapatid, ano ba masasabi mo sa versikulo nung magtiwala ang isang kapatid sa kanyang Panginoon ay siya ay naligtas sa kapamakan at marami nagpatotoo nang ipinanalangin yung bayarin niya sa tubig at kuryente na bayaran niya ang tubig kuryente, hindi siya napatulan. Palakpan natin, Lord. Simple lang.
Ganun na kasimple ngayon ang pagpasok sa mga problema ng inyong kapitbahay, ng inyong mga kamag-anak, kapatid, kaibigan. Kapatid, pwede ba pumasok sa iyo? Baka pwede kong panalangin problema mo. Ano ba, sa tubig, kuryente, o whatever. Ito na yung mga intro ngayon eh. Sinong hindi papayag? Kasi pag si Pastor Henry pumasok sa iyo, nagtanong niya, sigurado pag-aalis yan, may pakimping pa yan. O, pag ginawa mo naman yun eh, hindi ka lang bishop sa kanya, mayor ka pa niya. Baka sabihin, kung si Hala, dalasan nyo nga ako punta rito. So, di ba? Ganun ba yun eh. Kaya naman kapatid, ang Diyos ay dapat nating laging papurihan, lagi nating ipagtiwala sa Kanya ang ating mga suliranin tayo maging karapat dapat sa Diyos. Dapat lagi natin sinasabi sa Kanya, ikaw lang ang pag-asa ko. Music ministry din, ati, na pwede natin kantayin yun. Ikaw lang ang pag-asa ko, ang ikaw ang buhay ko, Jesus. Ito, ganda mo. Kahit may suliranin man, basta, ano ba tayo dito? Hanapin na, ikaw lang ang sasambahin, pagsubok man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, pangarap na pasok ang kapag-ati. Ikaw lang. Ikaw lang. Amen, amen. Praise the Lord. Tayo po lahat tayo mo tumigit manalangin habang tayo awitan ng music ministry. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, Panginoon, narito ang iyong mga anak na nais mong paggamit sa iyo, na nagsusumikap upang maging karapat dapat sa iyo, upang maging manggagawa mo na walang anumang dapat ikahiya. Na unang ministeryo ng manggagawa, Panginoon, ay ang aming pamilya, sambahayan, mama sa buhay, kapatid, anak, magulang, Panginoon, na una ay maimbitahan namin sila sa gawain ito. At may panalangin nila namin ang kanilang problema, ano man ang kanilang bibili, pananalapi, pagkain material, Panginoon. Naniniwala kami na pagkain pinanalangin namin ang soberano mo, kahit sa aming karamdaman, Panginoon, iyong pagagalingin. Tayo po natin ngayon, sabay po natin ang aming hallelujah, Lord Jesus. Ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, pag-ibig man ay magdilim, Hallelujah, Lord Jesus. kahit may suliranin man, lagi kang Awitan, ikaw lang, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Di biyaya mo sa akin laging lahat. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Hinihiling mo Hallelujah, Lord Jesus Christ, Panginoon, narito ang iyong mga anak. Nagsusumango sa iyo, nananapin. Alam namin, Panginoon, na bawat isa sa amin ay mayroong dalang suliranin sa buhay. Panginoon, patuloy mo pagtagin ng bawat isa. Na patuloy namin ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng aming suliranin, problema, hinanakit, Panginoon, sa iyo lang namin dapat isurrender. Ang aming naramdaman galit, tungkol, Panginoon, pagdaramdam. Panginoon, inaalis namin ito. Alam namin na ito maging hudlang upang kami ay maging makapaglingkod sa iyo sa Espiritu.
Panginoon, sa buhay na aming kapatid na Emre na patuloy mong ginagamit sa iglesia ito, sa BCMC, Panginoon, upang, Panginoon, patuloy siyang gumaganap. At tinadalangin ng Panginoon, kanyang pagiging obispo mo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, siya. Salamat po sa buhay ng kapatid namin na ginagamit mo sa bahay ito, sa mga taong nandito, upang ang lahat ng mga taong nandito, Panginoon, naruroon, nakakapakinig, naniniwala, ay patuloy mong kahahabaga at pagpapalala. Salamat, Panginoon, sa buhay. Inilapit namin, Panginoon, ang mga bawat pamilya narito, ang pamilya Del Moral Hernandez Roque, Manuel Vergara, Romalong Santos Lugan, Reyes Gamboa Garcia, Pangilinan Calara, Patrones Navarti, Navarro de Guzman, Laksamana Lorenzo Alvarez, Siriaco Moronio Lastimosa, Apan. Panginoon, dinadalangin namin sa iyo ang mga may sakit karamdaman, Panginoon. Naniniwala kami ikaw dahil ang doktor at magagamot sa lahat ng uri ng sakit karamdaman, walang imposible. Panginoon, salamat sa mga ginagamit mong tao. Salamat sa mga ginagamit mong mga gamot, Panginoon, na ginagamit ng mga may sakit, Panginoon. Salamat sa mga ginagamit mong instrumento upang, Panginoon, patuloy na may isaing ang mga walang isasaing, Panginoon. Salamat, Panginoon, patuloy mo lipuin ang iyong pagpalang kamay. Ang ulang batis ang narito, padama, ang dakilang layon sa aming buhay. Kung ano narapat namin gawin sa nalaming panahon. Patuloy mo ingatan ang batis sa ilayo sa lahat ng uri sa karamdaman, panganib kapahamaan, patuloy na pagkalingin. Patuloy na pagkaluwang ang maayos ng buhay, siksik-liglig, umaapaw at ang labis ng biyaya. Hindi namin pagdadamot na magamit sa iyong gawain at sa pagtulong sa ibang nangangailangan. Tinatanangin namin, Panginoon, ang bawat isa na patuloy yung pagkaluwang maayos na kalagayan, pisikal, spiritual, pinansyal na buhay, Panginoon. Kami, Panginoon, ay patuloy na magpapatuloy sa iyong paglilingkod, Panginoon, sa paglilingkod namin sa iyo. Pag-ihiwalay kami pasamantalang ngunit sa mga dati at oras, araw kami, Panginoon, ay muling sasama-sama upang magpipong sa iyong banal na salita. Magpalain mo, Panginoon, ang bawat isa namin, ang aming music ministry, ang bawat isa, Panginoon, na lumalakas at sumisida. Pagpalain mo, kapatid na Atsi, Panginoon, ang kanyang anak, ang mga bata, ang lahat ng mga mag-aaral, ang mga guro, Panginoon, at lahat, Panginoon, na nasa iglesia ito at sa mga nakikinig ng mundo. Ito po aming sa dalangin. Papulot po salamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. At ngayon tanggapin ninyo ang hindi maririt na pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad ng inyong kasalanan sa pamamagitan ng pagtubo sa krus ng Kalbaryo. Taglayin ninyo ito sa inyong pagayos ng kitamaroon, ang tungkulin nyo na sundin ang pinag-uutos ng Panginoong Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Lumalang ng langit at lupa na gawin ninyo alagad ang lahat ng bansa, ang mananatiling tapat hanggang wakas at mangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos ay siyang maliligtas. At ngayon, sa inyo ang kanyang biyaya, pagpapala at kapayapaan ng puso at isipan. Mula ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Magkamayan po tayo bilang mga kapatid sa Panginoon. Oh.